Okay, good day mga ka-airsoft. At syempre, good day mga kabigman. At ngayon mga ka-airsoft, idadaos natin yung daily review and unbox ng unit ng ating ka-airsoft na si Sir Henry Thomas of La Trinidad, Benguet. Ang unit niya is the Glock 17 High-End Edition SRC Umarex Collaboration. Kasi yung dami dito. Ayan. Okay na. Rolling. Big man tayo in... Big man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good day mga airsoft, good day mga kabigman. Naki na yung notebook para alam natin. Okay, ngayon, review and unbox tayo, no? Yung ng unit ng ating mga airsoft na nag-place ng order sa atin ngayong mga araw na to, no? Okay, going La Trinidad, Benguet, Henry Thomas Fagta. Okay, yung unit ng ating airsoft is the Glock 17. What is good and special about the Glock 17? Ang Glock 17 na to is equipped lang siya with a single fire. Wala siyang rapid fire, so in short, hindi siya ganun kasirain dahil hindi ganun ka-torture yung unit, okay? This is a Gen 5 Glock 17, okay? Kung makikita ninyo, complete markings, compared sa mga WE, sa mga lower version, hindi siya complete markings. Pero ito, complete markings. Nandiyan nakalagay yung markings ng 17, ng Glock, ng Austria, etc. etc. No? What is good and special about this unit? High-end edition to. No? Hindi to katulad ng mga WE Taiwan or mga Double Bell or mga EMC. Ito, high-end edition. This is a SRC and Umarex collaboration. In short, napakaganda ng laman loob niya. Kung mapapansin niyo yung laman loob nito, pag binuksan niyo, full steel CNC siya. Kaya capable siya of 12 kg, 14 kg, and syempre capable siya ng CO2. Okay? Alam niyo naman yan, no? Pagdating sa mga different types of gas, meron tayong iba't ibang klase. Yung standard natin is 12 kg, then meron tayong 14 kg, then yung CO2 ganito. Okay? Kaya, hindi lahat ng Glock pwede sa ganun, maliban lang dito. Kaya, napakaganda, napakasarap gamitin, at for sure, mag-e-enjoy yung ating ka-airsoft dito dahil sa taglay nitong lakas, tibay, at tikas. Okay, no? Ngayon, review and unbox tayo. Mapapansin nyo, meron akong ipapasamang ganito, set of bracket to. Kasi later on, itong unit na to, pwedeng i-upgrade ng ating ka-airsoft dito. Ayan. Pwede niyang lagyan ng RMR sight yan, ng scope kung tawagin. Gagamit lang siya ng iba't ibang set of bracket or plate, no, para maikabit niya ng maayos yung iba't ibang klase rin ng scope niya, no. Yan. Hindi lahat ng Glock capable of this scope, no. Bihirang-bihira lang yung tulad lang nito ang pwede. Okay, no. So ngayon, let's start tayo. Number 1, release the magazine. Always, tinuturo natin. Then, syempre, may output valve, may inlet valve. Output valve, yan yung responsible sa pag-control ng air, ng green gas na lumalabas. Inlet valve, dito naman papasok yung air. Okay? Ngayon, kuha tayo ng silicone oil. Silicone oil, wag pong gagamit ng other oil like WD-40 or gear oil or engine oil kasi yung oil lang para sa airsoft ang gagamitin natin para hindi po masisira yung unit natin. Press the valve, then spray. After that, na-sprayan na po natin, no? Dito naman tayo sa ilalim, release the plate. Okay, then spray rin tayo sa ilalim. Okay. Yung unit natin mga airsoft, naka-fine tuning and naka-trigger job. Ibig sabihin, ano ba yung fine tuning and trigger job? Fine tuning, trigger job, ibig sabihin, pinapatipid natin sa consumption yung unit natin at the same time na maintain niya yung lakas ng FPS, no? Normally naglalagay tayo sa unit natin 2 seconds lang, pero dati nung wala pa tayong ganung technology, tulad rin tayo nung iba, gumagamit tayo, naglalagay tayo 7 seconds, 10 seconds, no? Pumuputok lang tayo ng mga 20 rounds to 30 rounds. Pero ngayon, napakaganda ng technology na meron tayo kasi yung 2 seconds na inilalagay natin is good for 40, 50, or 60 rounds. Depende sa kondisyon ng panahon. Pag mainit, mas malakas ang airsoft, mas magandang performance. Pag malamig ang panahon, medyo weak ang airsoft, mas pangit ang performance. Upside down, lagyan natin ng gas ang ating unit, then press down. 1, 2.
2 seconds is enough. Make sure pag naglalagay ka, walang sumisirit kasi sayang lang po yung gas na ilalagay mo, hindi lahat pumapasok. Then, always ibalik natin itong base pad kasi this will serve as the protection ng unit mo. Pag nalaglag, hindi direct hit yung metal. Okay? Ngayon then, next natin, maglalagay tayo ng bala. Using our speed loader kung tawagin. Kung wala kang speed loader, okay lang naman. Tendency is isa-isa mong pinupulot yung bala, isa-isa mong nilalagay, medyo matagal. May lumaba. Close mo muna, expose mo muna. Okay ngayon mga airsoft, lagay po tayo ng bala sa ating reloader, no? Okay. Hatakin po ito pababa, then put your right thumb here. Make sure na hindi mo mabibitawan to kasi pwede mabasag. Okay, ngayon pump lang po tayo. Okay. After that, hindi na natin gano'n pupunuin. Ready na yan. Okay? Ngayon, may gas na, may bibis na, and may oil na. Ready to fire na po tayo. Kunin muna natin ang unit. Lagyan natin ng silicone oil. Lagyan natin sa ibabaw. Okay? Then, after that, i-lock manually. Lagyan po natin yung nozzle. Then, that's it. Release, then rest. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Open slide kasi po, wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then syempre, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, yun. Unit to ng ating airsoft, no? Henry Thomas of La Trinidad Benguet, the Glock, the high-end edition of the Glock SRC and Humarex collaboration. Thank you and have a blessed day mga airsoft.